joy of the whole earth. Great is the Lord, in whom we have the victory. He hates us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true and heaven above. Great is the Lord and most worthy of praise. In the city of our holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord, in whom we have the victory. He hates us against the enemy. We bow down on our knees. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true and heaven above. For you alone are God eternal, true and heaven above. For you alone are God eternal, true and heaven above. You alone are God eternal, Lord. Hallelujah. Lord, tunay nga na wala kang katulad. Ikaw ang dakilang Diyos na aming pinaglilingkuran. Lord, kagaya po ng aming inawit, we want to lift your name on high, for you are so much worthy to be lifted up, O God. At sa lahat ng aming ginagawa, lahat ng aming gagawin pa, Panginoon, maitaas ang Panginoon, sa hapong ito, patuloy na ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan. We just ask, Lord, that you will open up our hearts, open up our minds, God, open up our ears, Lord, that we may grasp kung ano man yung mga nais mong sabihin sa amin. Panginoon, palaguin mo yung mga salita mo sa aming mga puso upang marami pa pong bagay ang magagawa namin sa inyong pangalan. Marami pong salamat, and we want to dedicate this celebration to you. Patuloy na maluwalhati ka. In your name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Sister Beth. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.
At purihin po ang Diyos at ihanda po natin ang ating mga elemento no, na sa ating komunyon at pangungunahan po tayo ng ating kapatid dyan sa Taiwan na Sister Grace Q. Sister Grace. Magandang hapon po sa ating lahat. Let us come Magandang hapon. to the Lord's table. Handa po natin ang ating mga elemento, water, and bread or biscuit represents sa ating Holy Communion. Matthew 26:26 to 30. And the night before he was betrayed, he took the bread, and after he gave thanks and raised to his right, he broke the bread and gave it to his disciples and said, "Take this, all of you, and eat it. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin na i-partake. When supper was ended, he took the cup, and after he gave thanks to his Father and said, "This is the cup of the blood of the new everlasting covenant. It will be shared for you and for many for forgiveness of sins. Do this in remembrance of me." Mga kapatid, sabay-sabay po natin inumin. Hallelujah. Tayo po ay Lord, maraming salamat sa hapon na ito, Lord, na pinagsasaluhan namin ang lahat ng masasayang bagay, Lord, na ginawa mo sa aming buhay. Lord, pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan, inayos mo po ang aming mga buhay, at hindi lang, Lord, binigyan mo pa at binayaan mo pa kami ng maraming pagpapala, Lord, na ayon sa nais mo sa amin. Lord, ang bawat isa't isa nawa ngayong hapon, Lord, ay pagpurihan ka, Lord, papurihan ka namin, Lord, at nawa, Lord, patuloy na gabayan mo kami at tulungan mo kami kung paano kami makakaabot sa iyong panungkulan na nais mo gawin sa aming buhay. Pagpalain mo, Lord, ang mga pastor na ginamit mo at ang lahat na ibibigay mo pa, Lord God, sa House of Refuge. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan po natin si Lord. Okay, magandang hapon muli sa ating pong lahat at ihanda na po natin no, ang ating pong mga puso, isipan, higit sa lahat yung pong ating patuloy na pakikinig ng salita po ng ating pong Panginoon at pakinggan po nating mabuti no, ang salita po ng Diyos na patuloy na inihatid sa atin no, at ginagamit ng ating pastor. At yan po ay magbibigay ng lakas sa bawat isa ating panibago na naman pag-asa, no? Kaya maging doon sa tempo natin ang mga salamat, no? Doon sa mga salita niya na manatiling tapat, matatag, at patuloy po tayong mananatili sa ating pong Panginoon. Kaya maraming pong salamat at maging sa oras pong ito, ay tatawagin ko na po ang tagapagatid ng salita po ng ating Panginoon na walang iba kundi ang ating pastor na si Pastor Mario Alberda. Pastor Mario. Magandang hapon po sa ating lahat at purihin ng Panginoon muli sa pagkakataon that we can be together dito po sa ating Church on the Air, our online worship celebration. Salamat sapagkat ang Panginoon ay nangako sa atin whether where 3 or 4 that gathered in His name, 2 or 3 that gathered in His name, siya po ay nasa kanilang kalagitnaan. Amen. Saan man tayo ngayon, saan lupalat tayo ng daigdig, alam natin for sure that God is with us here. Kasama natin ng Panginoon. So tayo po'y manalangin as we come into the Word of God this afternoon. Lord, marami pong salamat sa patuloy na kalayaan na ibinibigay mo po sa amin na matuto, mag-aral at magpahayag ng mga salita. Nais po namin pagkatiwala ang panahon na ito, the most exciting part of our worship celebration this afternoon.
And this is, Lord, yung pong time that we can hear you speaking to us, Lord. Ikaw ang mangungusap sa bawat isa sa amin para magbigay ng lakas, ng inspirasyon at pagtuturo sa aming mga buhay. Maluwalhati ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan, even as we come into your word this afternoon. Lord, we commit to you our time in Jesus' name. Amen. So magandang hapon mga kapatid at tulad nga ng sinabi ni Pastor kanina, ay it doesn't necessarily mean na dahil natapos na tayo sa ating serye ng pananatiling matapat at matatag ay ibig sabihin tapos na, hindi na tayo magiging tapat at matatag. Rather, yun lamang ang pagpapasimula na kung saan ay we have made a commitment to the Lord na tayo po ay mananatili. Kasi alam naman natin na pag-aralan natin in the past na ang pananatili sa Panginoon ay merong pakinabang, meron pong benepisyo. Halimbawa, kapag tayo po ay siguro meron tayong hinihintay na isang tao o isang bagay na paparating, alam natin na kapag tayo ay natutong maghintay at manatili, it pays, no? It is being rewarded. And it is also the same thing sa ating Christian life. Na sa kabila ng marami mga pagsubok at problema, marami tayong mga bagay na hinaharap, kapag tayo nanatiling tapat at matatag sa Panginoon, tayo ay tatanggap ng gantimpala. Amen? No? Kaya yun ang sabi naman ng Panginoon sa atin, that apart from me, you can do nothing. Sabi ni Lord, I am the vine and you are the branches. And the only way para sa isang sanga na siya ay manatiling buhay, ay yung siya ay manatiling nakakabit o na manatiling attached doon sa pinakapuno, no? At sabi nga sa John chapter 15, ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Pero ngayon pong buwan ng Marso, sa pagpapasimula natin, yun po ay unang linggo ng buwan ng March at sabi nga ni Pastor kagabi, buwan niyo daw ngayon mga kababaihan. Pwede bang pumalakpak yung mga babae dyan? Okay. Ayan. Gagawin natin official. Happy National Women's Month. Alam niyo, sabi ko nga parang hindi yata patas ang buhay. Bakit merong National Women's Month samantalang wala naman tayong National Men's Month, Pastor? Diba? Parang hindi yata parehas ang ang pagkilala, no? Pero somehow tayo ay natutuwa na din, no, na ang House of Refuge ay mostly dominated by female. Wala pa yata akong church na nakita anywhere in the world na mga simbahan that are dominated by male. Mostly, kung meron man siguro, iilan lang, but mostly are dominated by female. At meron pong mensahe ang mga kaganapang iyon na ibig sabihin ay mas malaki ang chance na ang mga kababaihan ay receptive, no, doon sa panawagan ng Panginoon para sa kanilang buhay. And we're so happy, no, with the women that God gave us, no, mula sa ating mga ina, sa ating mga asawa, even sa ating mga anak na mga kababaihan at sa mga babae, iba pang mga babae that are within our sphere of influence. Kaya binabati ho namin kayo at dahil doon minarapat natin na ilaan natin ang buwan na ito bilang buwan ng pagkilala natin sa mga kababaihan. And as the Bible says, history repeats only itself. Sabi nga, anything na nangyayari sa paligid natin or anything under the sun have happened before. Ito ay mga bagay na naganap na. Siguro, hindi man may pagkakapareho sa mga pangalan at mga eksaktong kaganapan, but somehow, yung mga bagay na nangyari in the past ay mga naghahatid ng malaking katuruan sa atin kung saan we can learn principles, no, doon sa mga unang tao na nabuhay ahead of us. Kaya po,
minarapat po natin ang buwan ng March, no? Except siguro yung Easter Sunday, ay ating ilaan sa mga kababaihan. Kaya ang ating itong mga magiging topic ngayon ay ang pag-aaral natin tungkol sa mga babae, kababaihan sa Biblia. Siguro hindi lamang sa New Testament, but as well as in the Old Testament, kasi marami pong mga kaganapan in the past na where we can see that the Lord uses female, no? Ang Panginoon ay gumagamit ng mga babae para maisakatuparan ang kanyang mithiin. But of course, we don't want to put ourselves, no? Kami po mga lalaki, si Pastor Wilfred, si Brother Vic, si Kuya Yuchang, and yung ibang kasama natin, or si Shushen, ng mga kalalakihan dito. We're not putting aside or para bang ilalayo natin ng sarili natin, but mula sa mga lessons that we will be learning, we can learn some principles that we can follow, no, from the Word of God. Kaya mostly mga babae ito, pero marami mga life principles that we can also take and receive and apply sa buhay natin, so that all of us we can become a better Christian and a better follower of the Lord Jesus Christ. Kaya ngayon po hapon ay ating aaralin ang buhay ni Deborah. Hindi ko alam kung meron na sa inyong if in the past, you have heard parang teaching about the life of Deborah. O kayo may nabasa niyo na ba ang aklat ng ang aklat kung saan ang buhay ni Deborah ay nabanggit, no? Si Deborah ay hindi siya ganoon hindi siya ganoon ka prominente as in sikat na Bible character in the Old Testament, but somehow if we are going to read yung kanyang istorya, ay napakalaki ng kanyang naging impluwensya. Napakalaki ng naging impact ng buhay ni Deborah sa buhay ng mga Israelita noong unang panahon. And we can actually read ang buhay ni Deborah dito po sa aklat ng mga hukom o Judges chapter 4 and 5. So 2 kabanata ang nakalaan para po bigyan ng importansya o pagtalakay ang naging buhay ni Deborah o Deborah. Alam nyo, kung meron kayong, kung magkakaanak pa, sino ba magkakaanak pa dito? No? At you will be praying na yung magiging anak nyo ay babae, magandang ipangalan ng pangalang Deborah or Deborah. Kasi napakaganda ho ng kahulugan nito, napakaganda ng kanyang naging contribution, no? Tungo doon sa naging buhay ng mga Israelita noong unang panahon. Medyo mahaba po itong mga talatang ito, kaya we're not going to read it this afternoon, pero I suggest na you find time, no? Maghanap po tayo, maglaan tayo ng panahon na basahin natin ito para sa ganon, mas ma-enjoy natin, mas lubos natin maintindihan kung ano yung ating pag-aaralan this afternoon. At ngayon pong hapon ay of course, isa sa mga mithiin natin ay masundan natin ang magandang halimbawa na pinakita ni Deborah. So, what are the outstanding traits that we can learn from the life of Deborah? No? Ano ang mga magagandang katangian? No? Alam niyo naman ang mga tao, whether ikaw ay mabuti o masama, no, somehow, meron tayong iba't ibang mga traits or katangian. Yung nga lang, of course, kapag hindi maganda, no, hindi ito karapat-dapat na sundan o tularan. Pero ngayon pong hapon ay meron tayong ilang mga magagandang katangian o mga traits, mga taglay na katangian ng buhay ni Deborah na kung saan ang mga Christians today, tayo po, mapalalaki o mapababae, ay magandang maging halimbawa o maging panuntunan natin sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. So sisimplihan lang po natin
ano yung makikita natin mga katangian ni Deborah na pwede natin apply din sa buhay natin sa panahon natin ngayon. Una po, ay makikita natin sa buhay niya that Deborah was a courageous person. Siya po ay, sabi rito sa Tagalog, siya po ay isang matapang na individual. At ito po ay makikita natin dito po sa talatang 1 hanggang 4. Of course, pag sinabi ko nating matapang, it doesn't necessarily mean na ito yung kaisipan natin ngayon ng mga matatapang na mga babae. No? Hindi siya matapang in a sense na inaaway niya yung asawa niya, hindi siya matapang in a sense na siya ay nagger, hindi siya matapang in a sense na ina-under niya yung asawa niya, but Deborah was a courageous person. In what sense? No? In what way that she has become a courageous person? Ang sabi po sa talatang 1 hanggang 4, ito po yung konting background ng kasaysayan. Ang sabi po rito, nang mamatay si Ehud, ang bayang Israel ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh. Verse 2, kaya hinayaan ni Yahweh na masakop sila ni Jabin, isang Kananeo na hari ng Hazor. Si Sisera na taga Haroset Hagoyim ang pinuno ng kanyang hukbo. Si Jabin ay may 900 karwaheng bakal. Pinagmalupitan at inapi niya ang Israel sa loob ng 20 taon. Kaya't humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita. And verse 4, sabay sabi po rito that during that time noon, ang babaeng propeta na si Deborah na asawa ni Lapidot ay ang siyang nagsisilbing hukom ng Israel. Mga kapatid, no, itong chapter 4, medyo hindi ko kagandahan ang bungad. Sapagkat ang bungad dito, noong namatay po si Ehud na isa sa mga leaders ng bayan ng Israel during that time, now you have to understand mga kapatid that during that time, wala pa pong hari ang Israel. Wala pang haring Saul noon, wala pang haring David, wala pang haring Solomon. And during the time, ang bayan po ng Israel ay pinangungunahan ng mga hukom o ng mga judges. At ang sabi po rito, noong namatay ang isa sa mga pinuno ng bayan ng Israel, ano pong ginawa ng mga Israelita? Ang sabi po sa verse 1, sila ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh. Alam niyo kung anyway, sometime this year, mapupunta na tayo sa Old Testament, sa reading natin, mababasa ho natin doon ng mga Israelita merong ganong klase ng attitude. Yung para pang vicious cycle na lang sila na gagawa ng masama, magsisisi, gagawa ng mabuti, eventually gagawa na naman ng masama. Ibig sabihin, paulit-ulit po doon. No? Parati silang nandoon sa kalagayan that they will do good things, then do evil things, then repent. Pagkatapos po, the Lord will going to hear their anguish. No? Kaya po, sabi dito sa verse 4, kaya minarapat ni Yahweh o hinayaan ni Yahweh na masakop po sila ni Jabin, isang Kananeo na mula sa Hazor. Mga kapatid, di ba? Siguro parang noong time na to, napakahirap ng buhay, no? For you to be subdued o masakop ka ng mga taga-ibang bayan. Imagine, nandun ka sa lugar na sarili mong lupain, sarili mong teritoryo, and yet, ang sabi po sa verse 3, ang mga tao na nandoon ay pinagmamalupitan at inaapi. Sa loob ng ilang taon, sabi, for the next 20 years, they are being punished. Sila ho ay pinapahirapan, pinaparusahan, inaapi sa kanilang sariling bayan. So what happened? Makikita ho natin dito na kapag ang tao ng Diyos ay gumagawa ng masama, sabi rito tulad ng ginawa ng bayan ng Israel, gumawa ng kasamaan, there is that possibility that the Lord will allow
pahihintulutan ng Diyos na sila ay masakop ng mga kaaway. And there, they will be punished and they are going to suffer. Magdurusa sila because of their disobedience dahil sa kanilang pagsuway sa kagustuhan ng Panginoon sa kanila. And so what they did, ang sabi po ng Bible, kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. Kaya humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita. Alam naman natin, of course, mga kapatid, na ang Diyos ay punong-puno ng habag at awa. Na kapag humingi tayo ng tulong sa Kanya, for sure, the Lord will hear our prayers. And that is what He did to the people of Israel. Sabi po rito, sa kalagitnaan ng kanilang pagdurusa, sa kalagitnaan ng pagmamalupit ng mga taga-Kananeo sa mga Israelita, nagpadala ang Diyos ng isang babaeng propeta, isang simpleng nanay, isang simpleng asawa na tinawag ng Diyos para maging propeta and at the same time magsilbing hukom o judge ng bayan ng Israel. Mga kapatid, di ba? Para ikaw ay tawagin, para ikaw ay pagkatiwalaan ng Panginoon, para ikaw ay bigyan ng isang napakalaking tungkulin, you have to be brave and you have to be a courageous person. And actually, that is actually who Deborah is. Sabi po dito, siya ay isang babaeng matapang. Siya ay isang babaeng punong-puno ng kanyang katapangan. Bakit po? Alam niyo kasi nung panahon na yon, supposed to be, iba ang function ng propeta, iba ang function ng hukom, iba ang function ng mga tagapagpatupad. I mean, yung mga parang mga pulis o sundalo o mga warriors. Pero dito po makikita natin, dalawang function ang ibinigay ng Diyos kay Deborah. Ano po yon? Ang maging propeta, ang tagapagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. At pangalawa, ang nagsisilbing hukom ng bansang Israel. So what we can see here is that mga kapatid, that Deborah was called by God. Siya ay tinawag ng Diyos. Kaya nga po naniniwala tayo sa panahon din natin ngayon ng sino man po sa atin, maging lalaki man, whether ikaw ay lalaki o babae, no? All of us can receive a calling from God. Lahat po tayo somehow ay maaaring tumanggap ng panawagan mula sa Diyos upang tayo po ay mag-perform ng isang task, magsagawa ng isang tungkulin. No? Tulad ni Deborah, that she was called by God to lead. Tinawag siya ng Diyos para pangunahan ng bayan ng Israel sa panahon na merong krisis sa kanilang bansa. Are you still there? Nandiyan pa ba kayo? Na ang lahat po sa atin, tulad ng babaeng itong si Deborah, ay maaring tawagin at gamitin ng Diyos sa panahon na may mga krisis sa loob ng ating sambahayan, sa loob ng ating komunidad, sa ating bansa. Lahat po tayo, in one way or the other, ay meron pong possibility to receive a calling from God. And you see, ano po ang naging tugon ni Deborah when God called her. No? Una, tinawag siya ng Panginoon para maging propeta. Pangalawa, tinawag siya ng Panginoon para pamunuan o maging hukom ng bansang Israel. Alam niyo kasi ang hukom noon, since wala ho silang hari, wala ho nagde-decide sa kanila. Let's say merong mga disputes, merong hindi pagkakaintindihan, wala ho silang barangay, wala silang mga korte o munisipyo na pwedeng pagsumbungan. No? Lahat ho ng mga disputes o hindi pagkakaintindihan ng mga Israelita during that time can only be brought in front of a judge, no, ng isang hukom. And during that time, sabi nga po, si Deborah
ay isang tao na pinili ng Diyos para maging hukom. In other words, people, different kinds of people every day goes to her. Pumupunta sa kanya para kanya mapagpasyahan ang mga suliranin na kinakaharap ng mga Israelita. We can see here, brothers and sisters, that Deborah stepped forward. Siya ay humakbang ng merong katapangan na tuparin, sundin ang panawagan ng Diyos na pangunahan ng bayan ng Israel sa panahon ng kanilang pagdurusa. Alam niyo ba na normally si Lord tumatawa ng mga tao hindi sa panahon ng kasaganaan. Hindi siya tumatawag ng mga individuals during the time of comfort and convenience. Si Lord ay nagre-raise up ng mga tao sa panahon ng krisis ng isang pamayanan. Naintindihan po ba natin? Like in the case of Moses, in the case of Abraham, in the case of Jacob, all of these Old Testament characters were all called by God during the difficult and challenging situations. Kaya po, tulad ni Deborah, may mga panahon sa buhay natin, tawagin tayo ng Diyos nagtataglay po siya ng karunungan at ng kaalaman. No? Hindi lamang siya matapang na tao na nagpapasya, pinangungunahan ng mga Israelita, but she also possessed, dahil siya ay matapang, meron siyang taglay na at kaalaman. Dito po sa verse 5, ang sabi rito, nakaugalian na ni Deborah na maupo sa ilalim ng palmera sa kaburulan ng Ephraim sa pagrama at Bethel. Ano po ang ginagawa niya rito sa ilalim ng puno? Pahinga ba siya? No, nakikipagmarites ba siya? Nakikipagchika? O ang sabi po rito, si Deborah ay pinupuntahan ng mga tao. No? Every day she would sit under the palm of Deborah, no, between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim. And the Israelites, ang mga Israelita, nagpupunta sa kanya upang magpasya sa kanilang mga usapin. Wow, ang tindi ho, no, mga kapatid. Nakita ng mga tao sa buhay ni Deborah na ang babaeng ito ay merong taglay na hindi lamang katapangan or bravery or being courageous, but she also possessed wisdom, knowledge, and understanding. The reason why many people, yun po ang dahilan kung bakit maraming mga tao ang nagpupunta sa kanya para hatulan ang kanilang mga usapin. Grabe mga kapatid, ano makikita natin katangian ni Deborah? Kaya ho siya pinupuntahan ng mga tao. Perhaps, hindi lang dahil siya ay magaling magsalita o maraming kakayahan para sabihin, but Deborah exhibited. Nagpakita si Deborah ng tinatawag nating great listening skills. Alam niyo ho, isa sa mga paraan para tumalino tayo. Hello, nandiyan ho ba kayo? Sabi nga, para daw tayo ay tumalino, dapat marunong tayong makinig. Hello? Di ba? Kasi si Deborah, ang kanyang pagiging hukom ay hindi ho dahil siya ay matapang lamang, but she possessed a great listening skills. Sabi ho, di ba? Para makinig sa mga usapin, para pakinggan ang problema ng mga tao. At ang kanyang pagkakaroon ng kakayahang makinig ay makikita natin sa kanyang naging pagsunod
sa ating Panginoon. Mga kapatid, if there is one thing that we have to develop sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya, our ability to hear first from God, secondly, to hear from our leaders, and thirdly, to hear from people. Diba? Kailangan pong i-practice natin na makinig tayo. Matuto tayong makinig upang sa ganon, sa ating pakikinig, ay magkaroon tayo ng dagdag na karunungan at kaalaman sa ating mga buhay. She listened well. Alam nyo, ini-imagine ko ano kaya yung mga problema na dinadala sa kanya, di ba? Alam niyo naman, sa isang community, yung along sa barangay, merong away ng kapitbahay, merong away ng mga pamilya, no? Iba-ibang klase ng mga issue. Dinadala sa kanya everyday. No, ini-imagine ko ilang tao kaya yung nagpupunta sa kanya everyday na wala siyang ibang ginagawa kundi makinig and eventually magbigay ng judgment doon sa kanilang problema. Pero mga kapatid, sabi po sa Bible, she listened very well. Nakinig po siyang mabuti. Ang pagiging marunong at pagiging maalam sa buhay ay hindi lamang po sa dami ng sinasabi o sinasalita, kundi yung ating kakayahan na makinig o magkaroon ng wisdom and understanding. Deborah listened well. And whenever she is, kapag siya ay nagsasalita sa harapan ng mga tao, ang kanyang pananahimik, ang kanyang pakikinig, ang siyang nagiging katangian, outstanding trait ng karunungan na kanyang tinataglay. I guess that is one of the things that we have to also develop sa ating mga buhay. Matuto tayong makinig sa Diyos, sa kanyang sinasabi. Matuto tayong makinig sa kanyang mga salita. Matuto tayong makinig sa sinasabi ng ating mga pamunuan. At pakinggan din natin ang sinasabi ng sambayanan. Deborah possessed great wisdom and knowledge. Pangatlong bagay po, hindi lamang siya may taglay na dunong at kaalaman, but she also supported the people God called to lead. Alam niyo, atapang na tao siya, di ba? Leader na siya on her own right. Kumbaga sa pwede naman niya sigurong gampanan lahat kung gusto niya. No? He can also be a military leader. No? Pero si Deborah iba. No? Kasi minsan may mga tao sa panahon natin, para bang meron silang monopoly of God in their lives. No? Na sabi na, hindi, kaya ko maging pastor, kaya ko maging ganito, kaya ko maging ganyan. No? Kapatid, we do not have the monopoly of God in our lives. In other words, ang bawat isa sa atin, meron tayong mga respective, individual calling na binigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Not everyone can be a pastor. Not everyone can be a leader. Not everyone can take some leadership role, no, in any congregation. But somehow, lahat po tayo, meron tayong papel na pwedeng gagampanan. And that is one of the things that Deborah realizes. Alam niya, hindi siya ang military leader. Merong military leader. Kaya, suportahan ang taong itong pinili ng Diyos para mamuno sa bayan ng Israel in terms of pakikipagdigmaan, in terms of battling, no? Yung pagkakaroon ng pakikipagdigma sa mga tao na sumakop ng kanilang lupain. Tingnan natin ang verse 6 and 7. Sabi po rito, isang araw, pinatawag niya si Barak. Hindi si Barack Obama. Ha? Pinatawag niya si Barak na anak ni Abinoam na taga-Kades mula sa lipi ni Naphtali. Okay? And sinabi niya rito, pinag-uutos sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel,
na pumili ka ng 10,000 kawal mula sa lipi ni Naphtali at Zebulun. Isama mo sila sa bundok ng Tabor. Lalabanan nyo. Verse 7, ano po yung task? Lalabanan nyo sa may ilog Kison ang pangkat ni Sisera, ang pinuno ng hukbo ni Habin. Ngunit pagtatagumpayin kita laban sa kanya. No, there's that mandate. May calling. Si Deborah, as a prophet, a leader, pwede niya nang gawin sana to kung siya lang ang masusunod. Pero alam ni Deborah ang panawagan ng Diyos sa iba't ibang mga tao. In other words, instead of her taking the lead for the nation of Israel, sabi ng Diyos sa kanya, ipatawag si Barak. At ipinag-utos sa kanya ng Diyos na bumuo ng grupo, mag-recruit si Barak ng 10,000 sundalo mula sa 2 tribo ng Israel. Sanayin at ang 10,000 kawal nito ang makikipaglaban. What do we see here, brothers and sisters? Sinuportahan ni Deborah ang mga tao na tinatawag ng Diyos para sa isang specific na gawain. And that is actually what we see dito sa buhay ni Deborah. Imbis na i-assert niya ang kanyang sarili, the Bible says that she encouraged Barak. No? Hinikayat niya, binigyan niya ng inspirasyon. And she acknowledged, she acknowledged na si Barak ang tinatawag ng Panginoon in leading the Israelites towards victory. Kasi di ba, I mean, 20 years is 20 years of suffering. Ang hirap po noon siguro, di ba? Kung sa panahon natin ngayon, 1 taon nga lang na merong sumakop sa atin napakahirap na ng buhay. But for the Israelites, 20 years. Kaya parang sinasabi ni Lord, panahon na para magkaroon kayo ng kalayaan at kadakumpayan laban sa mga taga-Canaaneo. And so tumawag si Lord ng isang tao in the person of Barak para pangunahan ang kanilang military battle against the Canaanites. Anong ginawa ni Deborah? Sabi niya, Barak, may pinapasabi ang Panginoon sa iyo. Ito ang pinapagawa ng Panginoon sa iyo. At titiyakin ko ang sabi ni Deborah na ikaw ay pagtatagumpay ng ating Panginoon Diyos. In other words, her confidence in God's power, yung kanyang pag-asa at malaking tiwala sa kapangyarihan ng Diyos, ang nagbigay ng katiyakan sa mga Israelita kay Barak that God is with them. Mga kapatid, tandaan po natin, si Lord sa iba't ibang panahon at iba't ibang mga sitwasyon, pumipili ng mga tao. And we have to support each one of us. Kinakalang suportahan, kilalanin, tulungan natin ang iba't ibang mga tao na pinipili ng Diyos upang isakatuparan ang kanyang mga specific o mga particular na mission na pinapagawa sa ating mga buhay. You see, Deborah was chosen by God. All of us can also be chosen. Deborah, in this particular case, was by God to serve us upang maglingkod bilang maging ina ng bayan ng Israel. Walang record na siya ay may anak. Perhaps meron, pero meron siyang asawa, di ba? Asawa niya si Lapidot. Pero walang record na meron siyang physical na anak. Perhaps kung wala man siyang physical na anak, ang mga anak niya mga Israelita. That is why she was called as the mother of Israel. And she was able to lead his people sa pamamagitan ni Barak para sila ay magtagumpay. Her success, ang naging tagumpay ni Deborah
at ng buong bayan ng Israel ay dahil sa kanilang pananampalataya kay Lord. Mga kapatid, ang tagumpay sa buhay na ito ay makakamit natin kapag tayo po ay merong lubos na pananalig na ang Diyos ang katuwang, Diyos ang kasama natin sa anumang pakikipagbaka ng ating buhay. Perhaps hindi natin naranasan pa yung magkaroon ng physical oppression like what these Canaanites did to the nation of Israel. Wala namang nabuhay sa atin ng panahon ng Hapon. Walang nabuhay pa sa atin ng panahon ng Kastila. Pero merong kakaibang klase ng oppression that the enemy is doing among the lives of the people. And mahalaga na tayo pong mga anak ng Diyos ay magpagamit upang matulungan natin ang mga taong makalaya mula sa pagpapaalipin ng kaaway sa kanilang mga buhay. Tularan natin si Deborah. Tugunin natin ang panawagan ng Diyos sa ating mga buhay. At dahil sa ating magiging pananampalataya sa Kanya, we will be able to lead people towards receiving victory upang magkaroon ng tagumpay laban sa pakikibaka ng kanilang buhay. Kaya po mga kapatid, si Deborah, babae. Hindi lamang siya simpleng ina, siya isang propeta, at the same time, isang hukom na naging kasangkapan para ang bansang Israel ay mapalaya sa kamay ng mga nanakop na Kananeo sa kanilang bayan. Let's be like Deborah, someone who have responded to the call of God, who have become obedient, naging masunurin sa pinapagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Let's pray. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong mga salita, sa mga halimbawa na nakita naming katangian ni Deborah. Nawa ang bawat isa sa amin will be able to live a life that's like Deborah. Matapang na gawin ang kalooban mo. Lord, isang tao na puno ng karunungan at kaalaman at isang tao na handang sumuporta sa mga tao na tinatawag mo para sa katuparan ng inyong misyon. Tulungan mo po kami to have these outstanding traits of Deborah in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang hapon po. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise ang Diyos. Hallelujah. Maraming pong salamat, Pastor, sa mensahe sa atin ito. Ang Diyos ang magpapala sa lahat ng mga kaibigan. Maraming salamat at patuloy pong mapagpala ang bawat isa sa mensahe po ng ating Panginoon. Kaya ganun po, buti ang Diyos sa buhay po natin. Kaya sa oras naman pong ito, tayo naman po ay darako naman sa ating pong prayer for the refugees at pangunahan po tayo ni Sister Lilia Handling. Amen. Thank you po. Thank you po, Pastor Wilfred. Salamat, Pastor Mario, sa message. Happy Women's Month po sa lahat ng kababaihan. Ang atin pong UPG na i-pray ngayong hapon na to ay Filipino Muslim group na Kalibugan. Ang salita po nila ay Kulibugan Subanon. At ang primary religion nila ay Islam, Sunni. At sila ay makikita lamang sa Pilipinas. Ang population nila ay nasa 30,000. At sila po ay meron ng mga plans to reach out to them, pero still considered as unreached. At ang status nila sa evangelical Christianity, less than 2% pa rin po. Sila po ay, part of them are Filipino, pero ang origin nila ay Malay people. At yun nga, they are only found in the Philippines. Ang kanila pong primary na religion, sinabi na po kanina na Sunni Islam. Ito po ang largest branch of Islam. And they follow the teachings of Quran and consider the first four caliphs to be the rightful successors of Muhammad. So they believe in the parang mga
mga patriarchal caliphs o mga leaders like Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. So ang kalibugan, meron din pong iba na naniniwala that souls roam the earth, na yung kaluluwa ng tao lilipana sa earth, sa mundo. And unless kung merong mga ritual na gagawin, kailangan may gagawin na mga ritual for them to go to heaven para ma-appease yung mga spirito sa ibang mundo. So ang kalibugan po is a mixed breed. Tapos they intermarriage po. Nagkaroon sila ng intermarriage with Tausug and Samay. So mixed breed po sila, and they were referred also as Subanon. And karamihan sa kanila, they live in villages on the coast in Western Mindanao. So marami talaga sa kanila ay Islam. Kaya po, Bible translations, meron na pong available. Ang Jesus film po, available na rin po. At ang gospel recordings, available na rin. Pero yung radio broadcast, wala pa po. Ito po yung isabihin ko na lang po sa iba na if ever you will be assigned to Filipino Muslim group na prayer sa mga assigned po every Sunday, you can Google it, you can search it on internet at makikita po natin yung mga Filipino Muslim group. So ngayong hapon na to, we're talking about Kalibugan Muslim group. I-pray po natin mga kapatid na these people will know Jesus Christ, that they will know the true and living God. And we pray for the harvest of souls. And we pray for missionaries also na ma-send sa iba't ibang lugar, at pray for provision. At kahit sa mga nag-translate ng mga Bibles, let us pray for TAP also. At pray din natin na ang lahat ng mga converts na Kalibugan Muslim ay mananatiling matatag sa kanilang paniniwala at pananampalataya. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, ngayong hapon na to, itinataas namin ang Muslim group na Kalibugan, Lord. Panginoon, alam namin, Lord, na mahal mo sila, O God. It is our prayer, Lord, na ang Spirit mo, Lord God, ay mahanap sila. It is through prayer, O Lord, na miracles will happen, O God. Lord, use missionaries, O God, even pastors, Lord God, in remote areas, Lord, na ma-reach out sila. Use Bibles also, Lord God, and make Christians, Lord, na naninirahan sa malapit sa kanila to be friendly to them, O God. At wala pong discrimination, Panginoon. It is our prayer, Lord, that they will know Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Na ma-reach out sila dahil sa kabutihan at kabaitan ng mga Christians, O God. Lord, sa lahat po ng mga missionaries na assigned in these places, we pray for good health, Lord. We pray, Lord God, for wisdom, O God, for courage, Lord, katulad kay Deborah. Lord, to lead, Lord God, other Kalibugan converts, O God, to be brave and strong, O God, to move forward, Lord God, and to reach out, Lord, their fellow people, O God. Maraming salamat, Panginoon, na wala pong imposible sa panalangin. Lahat po ay nakukuha sa panalangin, Lord God. We pray, O Lord God, for more Kalibugan Muslim group, O Lord God, to be converted into Christianity. Thank you, Lord, na bigyan niyo po sila, Lord, ng personal encounter with you. Lord, dreams and visions will come upon them, O Lord. At marami ka pang i-raise na mga Christian workers, O God, even missionaries and pastors, O Lord, who truly love, Lord God, the tribal people. Maraming salamat for provision. Maraming salamat sa mga mission groups, O Lord. Thank you, Lord God, kahit sa Translators Association of the Philippines, sa lahat po ng matapat na mga lingkod mo, Panginoon, pour out your blessing upon this ministry, O Lord God. Lord, maraming salamat, Lord. Raise up, Lord God, more people who will be able to translate, Lord God. Lord, connect them, Lord God. Thank you, O Lord. Divine connection, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, for the last days, Lord God, Lord, are at hand.
Maraming salamat, Panginoon, sa more souls, Lord, to be reached, Lord God. Thank you for Kalibugan people. Maraming salamat, Lord, sa buhay nila at Lord, for the salvation of their soul. We praise you, Lord God, and thank you. All this we pray in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Maraming pong salamat, Sister Lilia, sa panguna sa panalangin. Palain tayo ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat na tayo ay patuloy na naging isang nagagamit sa pananalangin sa ating pong mga kapatid na mga kamuslihan, Muslim. No? Kaya salamat po sa Diyos at yan po ay nilagay sa puso at isipan ng bawat isa sa atin na walang sawang patuloy po natin ipinapanalangin. Okay, at maging sa oras naman po ito, tayo naman po ay darako naman sa patuloy na pagkakaloob po natin sa Panginoon, sa gawain po at tayo po ay pangungunahan ni Sister Manny. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Mabasahin po tayo sa scripture reading sa 2 Corinthians chapter 9 verse 10 to 11. Second Corinthians chapter 9 verse 10 to 11. Sabi po niya rito, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matutulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Purihin po ang Panginoon. Tayo napakabuti ng Diyos. Tunay na ang Diyos ay nagbibigay ng mga binhing itatanim at tinapay na makakain ng kanyang mga anak. At sa pamamagitan po noon, tayo naman po, ang gagawin po natin ay magbabalik loob sa lahat ng mga binhing ibinibigay sa atin upang tayo ay maging daan ng pagpapala para sa iba. Kung tayo po ay pinagpapala ng Diyos, tayo naman po ay maging daan o tulay na pasaganain din po ang ating kapwa. Lalo na po sa lahat na nangangailangan at maging sa iglesia. Hindi po tayo pinagpapalan ng Diyos para tayo ay para sa atin lang. Hindi yung para akin yun. Hindi po yun, kundi para po sa iba. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming po salamat sa pagkakataong ito na ibinibigay mo po challenge sa amin upang makita mo ang inyong katapatan sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagkakaloob ng mga biyaya na aming po tinanggap, Panginoon. Anumang mga bahagi na ipinagkakaloob sa amin ay tunay nga po, Panginoon, na hindi lamang po sa salapi, kundi maging sa oras o panahon na ipinagkakaloob namin ay tunay na pagpapalain mo ito, Panginoon. Bilangin po namin na sa bawat biyaya na aming ibinabalik sa iyo, Panginoon, ito nga po, Panginoon, ay magamit, Panginoon, sa lahat na nangangailangan, maging sa aming iglesia upang patuloy na lumago ang gawain, Panginoon. Bilangin po, O Diyos, sa patuloy mong pagpalain ang nagbukas palad o bukas may kagalakan sa puso na nagbibigay dito, Panginoon. Lord, tunay nga po na ipakita mo, hallelujah, iparanas mo, Panginoon, na kailanman ay hindi magkukulang ang iyong mga anak na tapat na nagkakaloob, Panginoon, na nagbibigay sa lahat na nangangailangan, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy mo pinararanas sa amin ang iyong katapatan, Panginoon. Kaya tulungan mo po kami maging matapat, hallelujah, sa lahat ng bagay na ito pinagkakaloob sa amin, Panginoon. At salamat din po dahil sa katapatan mo, meron kaming katatagan, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming po salamat sa iyo sa lahat, Panginoon, na pinagkaloob po sa amin sa loob ng isang linggo, Lord. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat kamay na naghandog sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Amen. Panginoon, maraming salamat. Hallelujah. Yan po. Dyan po sa Taiwan, nandiyan po si Kuya Yu Chang.
yung pong ibigay sa kanya sa pamamagitan niya po sa kanya po sa pamamagitan niya na maging siya po ang maging daan. Hallelujah. Deposit po para sa pangalan ni Kuya Yuchang at maging po dito sa Pilipinas sa pangalan mo rin po si Marila Almahal sa 0961-6121-030. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Maraming salamat no, sa buhay po ng bawat isa. At maging sa oras naman po ito, tayo naman po ay pangunahan sa prayer for donation and closing prayer with Brother Vic. Brother Vic. Gandang hapon po. Pray po tayo. Lord, pag-pray po namin ang bansa namin, Pilipinas, Lord, Luzon, Visayas at Mindanao, na sana magkaroon ng mapayapa, patuloy na merong reconciliation sa mga iba't ibang mga paksa, Panginoon. At pray po namin na matigil po yung mga dumadami na mga away between the leftists and the rightists, Lord, ay saka sa gobyerno. Pag-pray po namin, Lord, na yung mga pinuno namin mula sa presidente down to the LGU na meron ng harmony, meron kaisa kahit medyo magkaiba ang mga isla, meron silang merong makuha na isa para sa buong bansa. Maraming salamat, Lord, sa good health na binigay mo sa mga Filipinos, not only yung nagstay dito, pati na rin yung mga OFWs, Lord, nasa Taiwan, saka sa ibang bansa. Pag-pray po namin, Lord, yung kasamahan namin na nasa Taiwan, dyan sa Luzon, at saka yung iba nakikinig sa iba't ibang parte ng Pilipinas at saka ibang bansa. Maraming salamat. Ikaw po ang nagbigay sa amin ng pagkain daily, ikaw po nagbigay sa amin ng libreng hangin, ikaw po ang nagbigay sa amin ng kalakasan, kagalingan, Lord, at saka yung kaligayahan na maano namin. Thank you for all the good health, good things na dumarating sa buhay namin. Marami pong salamat. Ikaw po ang nag-bless sa church namin, House of Youth, Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Taiwan, Lord, at saka yung iba, Lord, na nakikinig sa iba-ibang bansa na friends ng House of Refuge, at saka friends po namin. Maraming salamat po. Ibalik po namin sa inyo yung all the glory, yung saka yung pasalamat na maibigay namin, hindi lang sa dito, hindi ngayon, kundi the future, Lord God. Lahat na namin, Lord, yung mga plano namin, ikaw po ang nag-bless sa amin. Maraming salamat po sa lahat, Lord. In Jesus' name. Amen. Salamat, Brother Vic. Pagpalain ka ng Diyos. Tayo naman po ay mananalangin, no? Po, masama po tayo. Taas po natin ang ating mga kamay at patuloy na tayo mapagpala ng Panginoon ng kanyang mensahe sa hapon. Sige po. Jesus. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa hapong itong Panginoon.
Salamat, Lord, sa pangalan ni Deborah na ginamit mo upang ito, Panginoon, anuman ang meron siya na ipinahayag mo sa hapong ito, Diyos. Maraming pong salamat at naging daluyan ang buhay po ng iyong anak upang mapakinggan po ang iyo po mga salita, Panginoon. Dalangin ko po na sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, gamitin mo rin po ang bawat isa sa amin na nakarinig ng mensahe na tungkol kay Deborah po, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon, para din sa kaligtasan, kalayaan, Panginoon, ng mga lalaki at babae, saan man kami naroroon, Lord. Gamitin mo po kami, bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami ng kaalaman, mga kapamaraanan, upang ang salita mo ay patuloy po naming maikwento ang ang kabutihan mo, ang pagmamahal mo, Panginoon, at ang pagmamalasakit mo po, Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang anak mo, 10 ng kanyang mahal sa buhay. Pagpalain mo po sila, Panginoon, at patuloy na gabayan at ingatan, at maging ang lahat ng nakarinig ng mensahe mo sa hapong ito, Panginoon, ay huwag masayang, at ito po'y maitago po namin sa aming po mga puso at isipan upang ito, Panginoon, ay patuloy na maitaguyod ang iyong kaharian dito po sa ibabaw ng sanlibutan. Salamat po sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po at patuloy na pagpalain ang bawat mga pamilya dito po sa House of Refuge Community Center po, Panginoon. Salamat po sa iyo. Napakabuti mo at kailanman hindi ka nagkulang sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos. Maraming pong salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Purihin po ang Panginoon at pagpalain po kayo ng ating pong Diyos na buhay. Hallelujah! Happy Mga kababaihan, kayo ang bida. Bless us all. Bye-bye po.